Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa isang limlim na baryo sa Bohol, kilala si Nora bilang isang tahimik na dalaga na mahilig maglakad-lakad sa kakahuyan tuwing hapon. May dala siyang maliit na basket kung saan siya nangunguha ng mga halamang gamot para sa lola niyang albularya. Mabait at masipag si Nora. Ngunit, madalas siyang pinapayuhan ng matatanda na huwag magpapalipas ng gabi sa kagubatan dahil may mga nilalang doon na hindi basta-basta. Isang hapon, sa buwan ng Oktubre, sinadyang puntahan ni Nora ang isang lugar na ipinagbawal na niyang pasukin noon pa man. Ang Banglasan. Isang gubat na may kwento ng mga nawawala at hindi na muling natatagpuan. Hindi siya naniniwala sa mga alamat. Para sa kanya, baka may mga halamang gamot doon na wala sa iba. Habang siya'y abala sa pamimitas ng mga halamang gamot at ugat, napansin niyang may kumikislap na mga ilaw sa hindi kalayuan. Akala niya'y mga alitap-tap, ngunit iba ang liwanag nito. Kulay asul at lila na tila may sariling buhay ito. Naakit siya at sinundan hanggang marating niya ang isang bukas na parang may napakalaking puno ng balete sa gitna. Sa ilalim ng balete ay may lumang bato na may ukit na hindi niya mabasa. Biglang may hanging dumampi sa kanyang batok at ang paligid ay tila nag-iba ang kulay. Parang ang langit ay naging kulay kahel at ang mga dahon ng puno ay kumikinang na tila gawa sa salamin. Narinig niya ang isang tinig, parang huni ng hangin, ngunit malinaw sa kanyang pandinig. Napalingon siya at sa pagitan ng mga ugat ng puno ay lumitaw ang isang matangkad na babae na may mahabang buhok na tila ginintuan. Ang mga mata nito ay berde at kumikislap na parang perlas. "Halika," wika ng babae. "Hinihintay ka na namin." Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang hinihila ang kanyang mga paa papalapit. Nang siya'y makalapit sa bato, biglang bumukas ang lupa at may liwanag na sumiklab. Nararamdaman niyang hinihigop siya pababa at nang magmulat siya, nasa ibang mundo na siya. Ang mundo ng mga engkanto. Nagmulat siya sa isang paraisong hindi maipaliwanag. Ang langit ay kulay bughaw, ngunit may mga bituin kahit tanghali. Ang mga puno ay matataas. Ang mga dahon ay kumikislap na parang mga kristal. May mga ilog na dumadaloy na hindi tubig kundi tila likidong ginto. At sa paligid, may mga nilalang na may pakpak, maliit, magaganda, at may mga mahabang damit na gawa sa sinulid ng liwanag. Lumapit ang ginintuang babae kanina at ngumiti. "Ako si Luina, tagapangalaga ng aming mundo. Pinili ka namin dahil may dalisay kang puso." Hindi makapagsalita si Nora sa gulat at tuwa. Habang naglalakad sila sa daan, nagawa sa makinis na marmol, nakita niya ang iba pang engkanto na abala sa kanilang ginagawa. May mga naghahabi ng mga sinulit na nagiging bulaklak. May mga tumutugtog ng mga himig na nakakapagpalutang ng mga bato. Pero, bakit ako? Tanong
Nora sa wakas. May panganib sa aming mundo, tugon ni Luina. At ikaw lamang ang makakatulong sa amin. May dala kang kakayahan mula sa inyong angkan. Ang pagtingin sa katotohanan. Dahil hindi ka basta-basta malilinlang. Ipinaliwanag ni Luina sa gitna ng kanilang kaharian ay may isang itim na kuweba. Tirahan ng isang dating engkanto na itinakwil. Si Sibara. Nais sakupin ang kanilang mundo at gawing mundo ng dilim. Bawat daan doon ay pinaglalaruan ng ilusyon at bihira ng makalabas ng buhay. Nora, kung handa ka, wika ni Luina, bibigyan ka namin ng gabay. Sa kanyang palad ay inilagay ang isang maliit na pulseras na gawa sa pilak na may nakasinding batong berde. Hanggat suot mo ito, makikita mo ang totoo. Sa kanyang palad ay inilagay ang isang maliit na pulseras. Sumama siya sa dalawang bantay na engkanto at nagtungo sa kuweba. Habang papalapit sila, unti-unting nagdilim ang paligid. At ang malamig na hangin ay parang mga bulong ng daan-daang tao. Sa kuweba, bigla siyang napaligiran ng mga imahe ng kanyang pamilya, ng kanyang lola na umiiyak at humihingi ng tulong. Halos bumigay ang kanyang puso, pero naalala niya ang porselas. Hinawakan niya ito at muling tumingin, at nakita niyang ang mga larawang iyon ay itim na usok lamang na umaaligid. Lumakas ang kanyang loob. Sumigaw siya. Hindi niyo ako malilinlang! Biglang lumitaw si Sibara. Matangkad, may mga matang pula, at boses na gaya ng kulog. Mortal! Anong ginagawa mo dito? Para pigilan ka, sagot ni Nora, kahit nanginginig ang tuhod. Nagpalipad si Sibara ng mga aninong hayop, mga mababangis na leon na gawa sa usok. Ngunit gamit ang pilak na pulseras, kumislap ang isang liwanag mula rito na nagsunog sa mga anino. Nagalit si Sibara at lumapit. Ngunit biglang lumitaw si Luina at ang mga bantay nagtipon-tipon at nagtadtad ng mga sinag na liwanag. Sumigaw si Luina. Nora! Ang pangalan niya! Banggitin mo! Naalala ni Nora ang mga lumang kwento ng kanyang lola. Ang tunay na pangalan ng nilalang ang nagpapawala ng kanyang mga kapangyarihan. Kumunot ang noo niya at biglang may parang bumulong sa hangin. Si Barelon. Sinigaw niya ito ng buong lakas. Si Barelon! Napaurong ang halimaw. Ang mga aninoy nagsipaliparan palayo. Ang katawan nito ay unti-unting nabasag na parang salamin hanggang ito'y naging abo. Tumahimik ang kuweba at muling bumalik ang liwanag. Bumalik sila sa palasyo ng mga engkanto at sinalubong siya ng masigabong palakpakan ng mga nilalang. Lumapit si Luina at yumakap sa kanya. Nora, dahil sa iyo, ligtas na muli ang aming mundo. Ngunit alam kong may pamilya kang naghihintay. Pwede ba akong bumalik? Tanong niya. Hindi lang basta babalik, sagot ni Luina. Ikaw na ngayon ang magiging tulay namin sa inyong mundo. Kung sakaling may kailangan bantayan o iligtas, ikaw ang tatawagin namin. Inaplos ni Luina ang kanyang noo at biglang nagdilim ang lahat. Nagmulat siya, nasa paanan ng malaking balete.
May basket pa ring hawak at puno ng halamang gamot. Parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang pulso ay naroon pa rin ang pilak na pulseras na kumikislap ng bahagya. Mula noon, tuwing siya'y mag-iisa sa gubat, may maririnig siyang mga bulong sa hangin na tila nagtuturo ng tamang halaman. At may mga liwanag na sumasabay sa kanyang landas. Si Nora, ang simpleng dalaga mula sa Bohol, ay naging bantay ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mahiwagang mundo ng mga